But your name is Silito Makatangay. Incredulity written all over her face. Hindi pa rin makapaniwala si Vicky matapos tiyakin ng lalaki na aplikante nga ito. Yes, ma'am. Walang emosyon sa anyo nito nang sumagot. It's a female name. I'm sorry, but it's a long story. My registered legal name is Silito Morales Makatangay and I've indicated on my resume that I am a male. Napatingin siya sa hawak na resume. Totoo ang sinabi nito. Naroroon nga at nakatala na lalaki ito. Hindi naman nakasinya pinuna pa ang ilang mga bagay tulad ng height nito at civil status. Subalit, ng mga sandaling iyon, hinagip kaagad ng kanyang mga mata ang estado ng lalaki. Single ang nakatala roon. Pero babae ang kailangan ko. Wala naman kasing sex preference na nakalagay sa advertisement ninyo. Paano na yan? Nalilito niyang wika sa tinitingnang resume. Mangunguna na naman ba sila ng aplikante? Ma'am, may I ask a few questions? Napabalik ang tingin niya rito. Go ahead. Kasama niyo bang matutulog ang personal assistant na kukunin ninyo? Hindi. Emphatic niyang sabi. Kailangan ba niyang pumasok sa inyong bedroom para ipaghanda kayo ng isusuot or run your bath for you? Of course not. I do those things myself. Mostly, ay office affairs lang ang itatakol ng magiging PA. Well, I guess there'll be no problem kahit lalaki pa ang kukunin ninyong personal assistant. Oo nga naman. Kaya lang ay may kapilihang biglang sumagi sa kanyang isip. Why not? She squared her shoulders at umupo ng tuwid sa kanyang swivel chair. Okay, umpisahan na natin ang interview. Have a seat, Mr. Makatangay. Makaraan ang may 2 minuto, tinapos na niya ang interview rito. Maayos itong nagpaalam. Matapos niyang sabihin na tatawagan na lamang ito sa resulta ng interview. Hinarap kaagad niya si Len nang makaalis na ito. Bakit hindi mo man lang sinabi na lalaki pala ang huling aplikante? Ngumiti ito ng pelya. Akala ko kasi ma'am, wala naman kayong preference na gender ng magiging PA niyo. Isa pa, I think, it's about time na mahaluan naman tayo ng gwapo rito sa office. Pulos magaganda na lang tayo rito. Natawa na siya. Well, may katwiran ka riyan. Ang totoo, impress ako sa mga sagot ng Silito na yon. Mas impressive ang papel ng naunang applicant pero mas satisfactory naman ang mga sagot sa interview ng second applicant. So, ma'am, kailan ko tatawagan si Mr. Makatangay to report for your work? Tila nasisiyahang tanong ni Len. Bukas, sabihin mong mag-report na siya rito sa Monday. Lunes, naratnan na ni Vicky sa opisina si Silito Makatangay at naghihintay sa kanya. Naka-long sleeve shirt ito at slacks, ngunit rag pa rin ang anyo nito. Tingin nga niya, mas bagay ito sa isang hacienda o rancho kaysa sa corporate world. Kung sa bagay, wala namang problema sa hitsura nito. Sanay lang siguro siya sa mga lalaking slick ang forma kapag pang-opisina ang gayak. Isa pa, presentable pa naman ito at may fairness sa kabila ng pagiging macho. Idagdag pang tama ang kanyang sekretarya. Gwapo nga ito. Len, ikaw na ang mag-orient kay Silito sa mga gagawin niya. Please, utos niya rito. Yes, ma'am. Nahalata niyang nagpigil lamang ito ng kilig. Ma'am,
Nagtawag sa kanya ng bago niyang personal assistant bago pa man siya makahakbang patungo sa kanyang private office. Yes? I prefer to be called by my nickname, Kyle. Ang tawag sa akin. Mas bagay nga naman ng Kyle sa personalidad nito kaysa si Lito na pangalang pambabae. Nginitian niya ito. Okay din, Kyle. Aniya bago tuluyang pumasok sa kanyang private office. Hapon na nang tawagin ni Vicky si Kyle. Naging lubhas siyang abala kaya muntik na niyang makaligtaan ang kapilyahang sumagi sa isip niya kahapon habang ini-interview niya ito. Ngayon na niya iyon itutuloy. Magpapapasama ako sa iyo sa labas, aniya, nang lumapit ito matapos niyang tawagin. Tumango lamang naman ito at hindi na nagtanong pa. Kotse niya ang ginamit nila at ito pa ang nagboluntaryong magmaniho niyon. How come na 7 taon kang naging personal assistant ng last employer mo at bigla ka nalang umalis doon? Usisan niya rito habang nagbibiyahe na sila. Nabasa niya iyon sa resume nito. He died. Maikli nitong sagot. Efficient kasiguro kaya tumatagal ka ng 7 taon sa kanya. Kibit balikat lamang ang itunugon nito. Padre Garcia, Batangas ang lugar ng company na pinanggalingan mo. Malayo yun, di ba? Bakit dito pa sa Manila mo naisipang mag-apply ng trabaho? Wala na akong makitang trabaho roon na tulad ng nakasanayan kong gawin. Napatango-tango siya so far. Iyon na ang pinakamahabang nitong sagot. Hindi naman niya nakikita sa mukha nito na ayaw nito ng nauusisa. Hindi nga lamang siguro ito masalita. Maya-maya ay inihimpil na nito ang sasakyan sa parking lot ng isang mall na sinabi niya rito. Hindi man lang nga ito nagtanong kung ano ang kanilang gagawin doon. Inalalayan pa siya nito sa pagbaba ng kotse like a perfect gentleman. Nang lumakad na siya ay umagapay lamang ito. Pumasok sila sa Diyos. Nang wala pa rin siyang sinasabi kay Kyle, wala pa rin itong imik na sumusunod lamang sa kanya. Kailangan ko ng ilang pares ng sapatos na mababa lang ang takong. Maaari mo ba akong tulungang pumili? Aniya maya-maya kay Kyle. Rumihestro ang pagkagulat sa anyo nito, ngunit tumango lang naman. Okay, pilian mo ako ng 4 na pares, iyong magkakaiba ng kulay at style. Ma'am? May halo ng pagkagulat at pagkalito ang anyo nito, ngunit pinigil niya ang matawa. You heard me? Naging formal ang anyo nito, ngunit wala naman itong nagawa kundi ang sumunod sa iniuutos niya. Naupo naman siya sa fitting area at naghintay. Wala pang 20 minuto ay may bitbit na nga itong 2 pares ng sapatos. Kasunod ang isang sales clerk na may bitbit ding 2 pa. Pakisukat na lang po, ma'am, sabi ng sales clerk sa kanyang ibinaba ang 1 pares sa tabi ng kanyang paa. Gayon din ang ginawa ni Kyle sa dala nito. Ikinagulat niya nang ma-realize na kasukat ng kanyang mga paa ang mga sapatos na napili ni Kyle, gayong hindi nito tinatanong ang size niya. At may test ito. Marunong pumili ng may class. Okay, I'll take them all. Aniya matapos isukat ang lahat ng mga napili ni Kyle. Iniabot niya rito ang kanyang credit card. Habang naghihintay ito sa counter, ay napansin niyang wala pang 20 minuto ang itinagal ng pamimili nito kanina. Funny, samantalang kapag ako ang pumipili ng sapatos, kulang ang 1 oras sa pagpili lang ng 1 pares.
Pakipirmahan, ma'am, anito nang bumalik habang nakatutok na naman sa kanya ang isang nanunuot na tingin. Pigil niya ang panginginig na kamay habang pinipirmahan ang resibo. Nakatuon pa rin ang mga mata nito sa kanya nang iabot iyon dito. Saglit pa, muling lumapit sa kanya si Kyle matapos itong magbayad ng mga pinamili. Nang iniabot nito sa kanya ang kanyang credit card, ay tiningnan siya nitong waring naghihintay ng susunod pa niyang iuutos. Tumayo na siya. Nakapasak ka sa una kong pagsubok, Kyle. Nakangiting saad niya rito. Bahagya lamang itong ngumiti at tumango bilang tugon. Cam, mag-snack muna tayo bago umuwi. Yaya niya rito. Sumulyap muna ito sa suot na wristwatch bago siya nito sagutin. It's almost 4 o'clock. May appointment sa iyo ang company lawyer at 4:30. Napindot niya ang pagitan ng kanyang mga mata. Oo nga pala. Bakit ba nawala sa isip ko yun? Bumuntong hininga muna siya at muli itong nginitian. Now you know kung bakit ko kailangan ng personal assistant. Muli, isang marahang tango at bahagyang ngiti lamang ang itinugon nito. As butterflies open their eyes and flap their wings to meet the coming of a new day, may the angels do the same and carry you on their wings to keep you safe throughout the day. Iyon ang mensaheng nagisnan ni Vicky sa kanyang cellphone. Kinaumagahan. Nagandahan siya sa text message ngunit hindi naman niya alam kung kanino iyon galing. Ipinagwalang bahala na lamang niya ang bagay na iyon at kumilos na upang maghanda sa pagpasok sa opisina. Palagay ko na ipamudmod na ni Sylvia ang cellphone number ko. Naiiling siya habang naiisip iyon. Dati-rati ay siya ang nagtataboy rito para makipag-boyfriend. Ngayon namang may asawa na ito ay ginagantihan siya nito. Bago maligo, tiningnan muna niya ang kanyang planner. Medyo hektik ang kanyang schedule sa araw na iyon. Gusto pa naman niyang dumalaw sa shelter, isang bahay iyon sa ermita na kumakalinga ng mga abandonado at ulilang mga bata. Kasama ang best friend niyang si Sylvia at ang ilan pang kaibigang pilantropo at itinayo nila iyon 3 taon na ang nakaraan. Nakapaloob pa rin sa kanyang planner ang kanyang isip nang gumayak siya sa pagpasok. Tinatahak na ang kanyang kotse ang daan patungo sa opisina niya nang mapunan niyang mataas pala ang takong ng naisuot niyang sapatos. Bakit ba nawala sa kanyang isip na isuot ang isa sa 4 na sapatos na binili nila ni Kyle kahapon? Maaga pa nang sapitin niya ang gusali ng kanyang opisina. Gayunpaman, nagmamadali pa rin siya habang naglalakad patungo sa elevator. Nang hindi sinasadyang sumabit ang stiletto heels ng kanyang suot na strappy sandals sa laylayan ng kanyang ankle-length skirt, nawalan na naman siya ng panimbang. Ngunit, kung hindi sa maagap na paghawak sa kanyang bewang, ay sasalampak na naman siya sa sahig. Careful, sabi sa kanya ng matatag na tinig. Kaagad niyang nilinga ang may-ari ng tinig na iyon nang makahuma siya. Kyle, ikaw pala. Salamat. Muntik na naman ako rona. Bahagya itong ngumiti at tumango. Saglit muna nitong pinagala ang mga mata sa kanyang mukha bago siya nakuhang batiin ng good morning. Nabura naman ang bahagyang ngiti nito nang makita ang kanyang mga paa.
Gusto niyang magpaliwanag kung bakit hindi niya suot ang mga sapatos na binili nila, ngunit agad niyang kinastigo ang sarili. I don't need to explain to him. Tahimik lamang itong umagapay sa kanyang paglalakad hanggang lumulan sila sa elevator. Bago siya mag-umpisa sa kahit na anong gawain niya ng araw na iyon, ay nag-text muna siya kay Sylvia. Ibininta mo na naman ako, no? Oy, babae, ang aga mong magbintanga. Wala na po may time para mag-text. Occupied na lahat oras ko ng mag-ama ko. Kaagad namang sagot nito. Sino ang anonymous text sender ko this morning? Ikaw lang naman pwedeng magpamigay ng number ko. Malay ko. Baka si Tita Nelia o si Tito Victor or maybe yung mga nakapaligid sa'yo sa office. Gusto na rin siguro nila na magka-love life ka. Naiinip na siya sa kakapindot sa keypad ng kanyang cellphone kaya tinatawagan na lamang niya ito. Sandali nga, may itinitext ka sa akin noong isang araw . Mukhang may laman. Sabi mo pa nga roon, look around you. Maybe you'd find your man today. Might niluluto ka na naman, Sylvia. I could sense it. Hay nako, yan ang mahirap sa mga babaeng malapit ng kupasan ng panahon, nagiging bintangira, nang aasar pang sagot nito. 25 pa lang ako at malayo pang kupasan ng panahon. Wala nga bang kinalaman ito sa bigla niyang pagkakaroon ng anonymous text sender? Are you telling the truth? Ano naman ang mapapala ko kung magkaila ako sa iyo? Isa pa, occupied na nga nitong inaanak mo ang panahon ko. 2 araw pa lang akong nakakalabas ng ospital, tapos ganyan ang isasalubong mo sa akin? Himig, nagtatampo nitong sabi. Sorry, ngayon lang kasi ako nakaranas na makatanggap ng text message mula sa isang anonymous sender. Ano ba ang nakalagay na text message sa iyo? Offensive ba? Hindi, maganda nga eh. Kalimutan na nga muna natin ang tungkol doon. Kumusta nga pala ang inaanak ko? Ito, sobrang lakas dumidi. Ilang minuto rin sila nitong nag-uusap bago niya nakuhang putulin na iyon. Bago matulog si Vicky ng gabing iyon, isa uling message ang natanggap niya mula sa hindi nakikilalang tao. If I could choose a dream for you tonight, it would be the kind that you deserve. A dream as gentle as your heart and as wonderful as you are. Good night. Napangiti siya. Isipin na lamang niyang anghel ang nagpadala niyon. Mga ka-lovely, hintayin niyo po ang part 3 sa kwentong ito na magpapaantig sa inyong mga puso. At huwag kalimutang mag-like, share, comment sa ating video at huwag kalimutang mag-subscribe at pakiclick ng bell para ma-notify kayo sa mga bago nating uploads. At sa mga gustong magpa-shoutout, mag-iwan lamang kayo ng comment sa ating comment section. At sa nais magpadala ng mga sariling kwento, pwede ninyo itong ipadala sa aking email linlad7@gmail.com o di kaya sa aking FB Lovely Ko. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, ito ang inyong Ate Lovely. God bless and more power.